Hey guys, so ngayon nagawa ko ng video about how to make local mesh. So local mesh again is that for use natin dito sa ating plenum o yung sa buong smoke system natin. Kasi ito yung pinagpo-focusan, pinagbibigyan natin ng tuon for now. So may nagawa na akong mesh dito and ayan, di siya complete. Pero let's surpress muna yan. Wait lang. Tingnan ko lang yung mga ginawa ko here. So ganun pa rin naman. So surpress ko muna, gawa ko ng bago. Right click mo lang itong mesh, insert local mesh, delete mo na natin lahat. So ang gawin nyo is i-hide nyo muna itong parts na to. Then select nyo muna yung lahat ng external parts. Yung here, pati yung pati yung pipe, yan yung pako, pati yung nasa baba, pati yung nasa taas, yung so lahat ng needles natin, lahat nakaselect dito sa lahat. Mag-ingat kayo guys na hindi nyo ma-select yung iba ha, kasi pwede yung magka-error. Huwag naman sana. So this one, this one, this one, this one, this one. Oops, sulit na yan. Delete lang natin dyan. This one, this one, this one, this one, this one, this one. Okay, so naselect ko na lahat ng external to pala. Next is yung internal naman. So sa loob ng needles natin, select ko lang ng plenum chamber, ilang reservoir natin. So select other na lang. Ganun yun, may mga select lang. This one, select other. Ito. Tapos select other. Ito. And then yung loob ng pipes natin, select other, select other, this one, select other, select other, select other, select other, select other, select other, select other ulit. Then yung loob naman ng plenum, select other, this one, select other, this one, ito,
case lahat yan. So kahit wag nyo nang isama yan siguro, pwede na yan. Then dito naman, kahit mga 2 or yan, kasi ang dito guys, ang maximum dito is 4 lang talaga. Ito fixed to na 4. Tapos ito yan, 2, 2, 2, pwede na yan. 3. Tsaka check nyo tong display refinement level, make it like 3, pwede na yan. Or 2. Okay, 2, pwede na. Okay. Okay, pwede na to. Pwede na to. Click mo lang yung check. Then yung hinide natin kanina, ito lang dito sa feature manager ulit. Tapos show components. So sa transparency naman, click nyo yung display transparency. Ito pag gusto nyo maging makita yung kulay yan ng maigi, ayan. Tapos ako ginagawa ko lang is 0.8290 yung range ko dyan, kasi sa loob lang naman tayo may pakialam pag magsisimulate ng fluid. Then you can run naman na this one. So save mo na na 10. Calculation. What the heck? It's not playing. Why? Pag sinurpress natin to,
comments guys, punta lang kayo sa may dito, sa this section, delete nyo lang yung mga cut extrude, yung pattern na ginawa ko noon, and delete nyo lang siya kasi nakakasagapa siya sa ating simulations. So mapapansin mo medyo mabagal siya, no? Kasi nga masyadong mataas ata yung nilagay natin local mesh values, pero okay lang yan kasi mas accurate naman yung pagiging pinalabasan niya. Pero ang problem dyan was that pag sobrang sensitive naman or sobrang tataas ng values na sinet, no, is pwede magkaroon ng error kasi hindi kakayanin ng random access memory ng laptop mo yung computation, or sabihin na natin mismo si SolidWorks is hindi niya kaya i-calculate yung ganung problem. Kaya ang mangyayari dyan pag nagkaroon ng error dito sa calculations, balik ka lang sa may local mesh. So to apply simulation analysis, local mesh, then babaan nyo yung values. So pag nababa nyo ng values, kahit one variable lang doon, nababaan nyo ng at least 1 minus 1 yun, magiging goods na siya. Pero may mga results din na dahil sa sobrang baba ng values, nagiging pangit yung results. At so malalaman natin na pangit yung results if malalaman nyo na pangit yung results kapag may nakikita kayong vortices dito sa loob